Good morning po sa bawat isa. Good morning. Siguro po, lahat naman kayo nakilala, kilala niyo ako, di po ba? Kasi natatandaan ko po nung bago ako dito, Sino nagdala sa iyo? si Sis, si Sis Arlene po. Kasi, po ako, para akong paro-paro. Kasi, hindi talaga ako sabi ko nga sa Panginoon, nitong lately lang, sabi ko, Lord, salamat, binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala kayo ng lubusan. Kasi, dati po akong Catholic Church. Nag-church po ako sa Pilipinas every Sunday. Pero sabi ko nga, hindi po ako nababago. Andun pa rin yung mga pagsasalita ng hindi magaganda, di po ba? Kasi, parang kasing 2 hours ka lang sa church, paglabas mo, yung ugali mo, ganun pa rin. So, hindi nababago. Walang yung nga sabi, kasi before, parang ang pagkakaintindi ko lang kasi, parang ligtas ka na, mag-church ka lang. Kasi nga, di ba, pag nag-church ka pa nga ng minsan twice a week, sabi, baka lumagpas ka na sa langit. Sobrang ganun po ang pagkakaintindi namin. Hindi namin, parang hindi namin naintindihan na kailangan palang basahin yung Bible, na kailangan palang i-meditate yung Word of God. Kailangan isa buhay. Kasi yun yung po yung natutunan ko sa pag-aaral ng CLDP. Kasi nga, sa GIL, 5 years po ako doon, born again din. So, kaya po ako umalis doon kasi pinag-aaral po kami ng Bible study. Pinagpa-Bible study kami kasi nga po, para daw madagdagan yung kaalaman namin. Sabi ko, pag ako'y nag-focus dito, yung makagundong bagay na gusto ko, bibitawan ko siya. So, sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, tama na yung 2 hours. Pag Sunday, yun po talaga yung ko. Kala ko okay na yun eh. Kala ko na. Sabi ko, Lord, okay na sa 2 hours. Tapos yung sa rest day ko, kasi inuna ko naman kayo, ako nang bahala dun sa rest. Tapos, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi nung mapunta ako dito, pasaway pa rin ako. Teacher, salamat sa pagtsatsaga. Kasi naalala ko, nag-aaral kami ng CLDP 1. Nag-reels ako. Sabi ko kay teacher, bilisan mo, mag-reels ako. Sabi ko kay teacher, kasi nga po, parang yung kasing focus ko nasa makamundong bagay. Ayoko mag-focus kay Lord. Although gusto ko nang lumapit, pero hindi ko pa kaya. Sabi po nila, yan, unti-unti, hindi naman bigla na mababago ka. Magpatuloy ka lang. Kaya, salamat po sa pag-intindi. Alam mo yan. Tapos nung po, nag-aaral kami. Parang yung Word of God, unti-unti nagsikin sa akin. Sabi ko, Lord, ang dami ko pa palang dapat baguhin. Hindi pa wala okay yung 2 hours na binigay ko sa iyo. Kailangan pa lang mag-serve ako sa iyo, Lord. Kasi gusto ko kasi dumating yung time na pag nakita ko si Lord, sasabihin niya sa akin, well done. My good and faithful servant. Kasi alam ko po kasi na yung buhay natin sa lupa is pansamantala. Hindi po siya permanent. Although, kasi tayo, masyado natin ginagrab yung mga makamundong bagay. Kasi kala natin, diba? Minsan kasi yung thinking natin kapag hindi pa natin lubos na naunawaan yung mga word of God, yung mga message ni Lord, kala natin yung makamundong bagay, Lord, parang ito na yung buhay ko eh. Hindi natin naiisip, meron pang life after death. Na dapat doon tayo mag-focus kasi kapag si Lord yung inuna natin dito, marami man tayong pagsubok dito sa ibabaw ng mundo, sa lupa. Pero kapag ang Panginoon ang ating inuna, after natin dito, meron na tayong parang mawala ng problema kapag kasama na natin ang Panginoon. Kaya po doon sa mga katulad ko noon, sabi ko nga, inaano ko po sila, ini-encourage ko sila. Sabi ko, ganyan din ako dati. Pero dahil ang Panginoon is napakabuti, saka yung mga taong nakapaligid sa akin, alam ko po na bunga din ako ng panalangin. Kasi nakita nyo naman kung gaano ako kapasaway nang mapunta ako dito. Kaya salamat po sa Church of God Hong Kong na tumanggap sa akin at nagturo. Salamat po, Pastor, Teacher. Salamat at sa aming spiritual advisor, si Sis Ligaya. Yan po talaga yung ini-explain po niya sa amin. Kasi tanong po ako ng tanong, sabi ko, ano po bang ibig sabihin itong nakalagay sa verse sa Bible? Kasi hindi ko po siya maintindihan. Yung pinapaliwanag po niya sa amin. Kasi minsan hindi natin kinakaya ni teacher. Kasi mas malalim po yung isa namin valedictorian.
po kasi napapaligiran po talaga ako ng mga kapatiran po na sumusuporta sa panalangin. Kaya po kung akala nyo na hindi na kayo mababago, ang Panginoon po kasi gumagawa siya ng paraan para mabago tayo. Hindi mo po natin nakikita ngayon, unti-unti po tayo mababago. Tapos bigla na lang natin na, uy, nabago na ako. Hindi na ako dati yung na parang mag-cheers lang pag gusto. Magdadasal lamang pag gusto. Pero kapag nag-focus na tayo sa Panginoon, parang kinakalabit na tayo ni Lord, oy, unahin mo ko, mag-pray ka, mag-devotion ka. Kaya salamat po sa lahat. And teacher, thank you so much.